ay pinapagawa sa atin dito. Ito ay gas pan. Ay chinek ko na ito. Ito ay sira yung thermal fuse. Ngayon, pumayag naman yung may-ari na i-bypass na lang natin. So, tuturuan ko kayo kung paano mag-bypass. Yung sa mga baguhan, ito yung pinakamadali na dapat nyong gawin. Dapat matutuhan nyo ito bago yung iba. Kasi ito ang pinakamahalagang paraan para makita nyo kung paano magbabypass. Ang isang palatandaan na sira ang thermal fuse ay yung pag pinandar nyo, wala man lang siyang ugong at wala rin siyang vibrate. Hindi siya nagpa-vibrate. So, isa yon. Pero, ang isa sa ko sa inyo, papakita ko sa inyo, kung paano talaga malaman na sira ang thermal fuse at kailangan kayo mag-bypass unang-una. So, putol-putol na ito kasi chinek ko kung sira nga yung thermal fuse. So, hindi. Kita nyo, putol-putol na siya. So, color code naman siya. Color code. So, ayan, color code siya. Kaya pag pinutol, madali lang siyang pagkabit-kabitin. Yan o, puti-puti, yellow-yellow, gray-gray, orange saka sa orange. So, madali lang siya, kaya hindi kayo malilito. So, kailangan putulin nyo ito. Kasi dito kaagad kayo pupunta sa motor para malaman nyo kung sira ang thermal fuse. Putulin din niyo yung may capacitor. So, putulin din niyo yun. Yan o, pinutol ko na yan. Ito yung linya ng capacitor. Kasi, mag-check din tayo. Gagamitan natin ito ng tester. Yan. Yan lahat na yan. Dapat yan, lahat yan ay papalo. Ang hindi lang lahat may reading, ang hindi lang papalo o hindi magre-reading yung linya na common ang hindi magre-reading. Ngayon, subukan natin pakita ko sa inyo ang pagte-test. So ihiga lang natin kasi para makita niyo. Yan, okay. So yan, makikita niyo. Yan. So yan. Okay, pati yung sa capacitor. Ang una natin gamitin na itong digital. Itong analog kasi pag nagsimula kayo, dito kayo baka dito yung gusto niyo mag-aral muna. Sa analog, ilagay lang niyo dun sa continuity. Dito sa mga times na to, times 1, times 10, o times 100. Pwede dyan sa times 10, pwede sa times 1. Kung wala kayong 10, basta yung kahit alin dyan. So, kahit may 1 ako, doon ko ilalagay. Ayan. So, ito na yung linya na papunta ng motor. Dito na kayo papunta. Pinaka-simple at pinakamadali. Magpuputulin nyo na rito sa kayo sa capacitor na. So, dapat ito magre-reading lahat, papalo lahat. Kahit saan natin ilagay. Halimbawa ito, sa gray, tsaka sa yellow. Ayan, pumalo siya. This okay linya. Sa orange, okay din ang linya. Sa puti, so walang linya sa puti. Okay? So, punta tayo sa capacitor. May linya sa capacitor sa dalawa. Okay, kahit pagbalik-baliktarin nyo ito, may linya yan. Ito nyo. Yan, pero lang dito sa puti. Wala Wala kahit sa lipat nyo. Meron yung sa pero lang talaga yung puti. Okay. So, ngayon, itong puti na ito, hinihinala natin yan. Yan yung common. Paano natin malalaman na yan talaga yung common? Ito. Okay. So, yung kadugtong niyan, ito, dito yung puti. Yung kadugtong niyan, yung puti, yung sira. I-test natin dito sa plug. Okay. Dapat yung yung pag nag-test kayo dito para ma-sure natin ito nga yung common kasi yung common na wire kasi hindi yan dumadaan ng switch. Pwede dito. Yung isa kasi dito hindi dumadaan ng switch. Halimbawa ito, itong linyang ito, wire na ito, dadaan ito ng switch. Yung isa naman hindi dadaan ng switch. Okay? Dire-diretso siya. Yung tinatawag na common papunta dito sa taas, ito. Sa yung puti na hinihinala natin, ito yung common, papunta rito sa karugtungan niya puti, papunta doon sa thermal fuse, papunta doon sa mga windings. Okay? Pag naputol kasi, nasira yung thermal fuse, so walang linya, putol. Kasi nasira yung thermal fuse, so overheat, pag overheat, nasisira yun. Okay. So, ang gawin natin, dapat yung mga switch, dapat walang naka-switch. Okay? Ito yung switch niya, pakita ko sa inyo. Ito yung switch niya, ito, dapat walang naka-switch dyan. Kasi hanapin nga natin yung common. Sure natin kung yung white nga na yon, yung common, kasi yun yung sira. So ilagay natin yung isang probe o wire ng ating tester dito sa isang linya. Isang linya lang Yan, halimbawa ito. Tapos try natin idikit dito sa white. Okay? Di ba wala? Okay, kasi maaaring itong linyang ito, pagka hindi pumalo, itong linyang ito yung nandun sa switch. Hindi siya common. Ilipat natin sa kabila. Yan. Yan. Nasa kabila na siya. Dito sa kabila, yan. Okay. So,
Ngayon ilapat natin. Pansin nyo, pumalo siya. So ito yung common. Ito yung linya na hindi nakatap doon sa switch. Diretso siya papunta dito sa taas. Okay? Ito yung common. So diyan natin yan, dahil na-sure natin ito ang common, tapos itong yung hindi napalo rin, itong white. Pareho sila. So ito yung sira. So sure tayo na sira ang thermal fuse. Kaya kailangan tayo mag-bypass. Ngayon paano magba-bypass? Turo ko sa inyo. Sa digital ganun din. Ganun din 'yon. Sa digital pakita ko sa inyo. Okay. Doon kayo sa continuity rin. Pupunta. Continuity pupunta. Okay. So dapat mag-reading. Dapat mag-reading siya. Okay, tingnan natin. Ayan, ayusin ko lang tong tester natin. Kung okay. Okay naman. Pwede na yan. Dapat mag-reading lahat to. Tingnan natin ha. O yan, nag-reading siya, di ba? Sa ano. Dito lang yan sa puti, hindi mag-reading. Tingnan niyo. Ayan o. Dito sa puti lang hindi yan mag-reading. Kita niyo? Wala o. Sa puti. Kahit saang linya yan, wala. Wala. Okay, sa continuity rin yung lalagay. Yan, wala. Dapat magre-reading yan. Pero itong lahat ng ito, magre-reading to. Okay. So makita nyo? So ganun. Ngayon, ganun din dito. Doon sa tinabi ko sa inyo kanina, nasa continuity rin. Ang ginagamit ko ay 20K. Basta yung mga K, pwede nyo gamitin yon. Dito. Yan. Subukan natin. Kita nyo? Tapos dito sa white, subukan natin. So, hindi rin nakaswitch ha. Tap natin dito sa white. Yan o. Mag-reading siya. Dito. So, okay diyan. Ito yung common. Pero pag dito sa kabila, wala. Wala kasi nga itong isang linyang yon yung papunta sa switch. Hinahanap natin yung hindi papunta sa switch. Yung diretso. Ayun, mahalaga na malaman natin itong common na ito. Kasi dito tayo magtatap ng isang linya na tinatawag na ibabypass natin. Babypassin natin yung capacitor, yung thermal fuse papunta sa isang linya ng capacitor. Okay? So ngayon ang gawin natin, dahil ito lang naman ang gagawin natin, ibalik na natin yung mga wire para sa puti. Ano na natin, tap na natin yung mga wire para doon sa puti kasi doon tayo magtatap ng linya papunta sa isang linya sa capacitor. Yan tinatawag na bypass o rekta. Yan. Iwanan natin yung puti. Hindi na natin kailangan yung idugtong. Yan. Ito yung basic. Basic sa mga nag-aaral. Kasi pwede naman itong hindi putulin. Kaya lang, kailangan nyo maunawaan muna yung basic. Kasi mahirap pag hindi nyo naunawaan yung basic. Yan, okay. So ito, puputulin na natin to. Ang kailangan natin yung baba. Yung white pababa. Gagawa tayo ng linya papunta ron. Kailang tayo nagputol dito. Kasi pinapakita ko sa inyo paano mag-check na mabilis. Kung sira ang thermal fuse o hindi. At paano mag-bypass yung basic. Kasi kung papakita ko sa inyo yung mas mahirap na version, hindi nyo maunawaan, kailangan nyo maunawaan muna itong version na to. Ngayon kukuha tayo ng wire, magtatayo dito sa papunta dun sa isang linya ng capacitor. Okay, so ito, nakita tayo, puti din ang ilalagay natin. So ikakabit lang natin, tatap na natin dito. Okay. Ulit-ulitin nyo ito para maging kabisado ninyo. Yan. Bihirang ituro sa inyo ito ng iba, hindi magtuturo pero hindi maliwanag kasi yan. Ngayon, ang gawin natin, nagtatap tayo dito sa isang ito. Ayan. Ayan. So pero ikabit na natin itong capacitor. Kabit na natin kabit natin. Itong capacitor naman pag pinutol niyo, hindi naman yan magbaliktad yung kabit uli niyo. Walang problema yan. Okay. Ayan. Okay, so yan. Okay, yan. So, magtatap tayo sa isa dito, sa linya, sa isa ditong, sa isa. Okay. Ngayon, wala naman problema kung saan nyo itap dito. Hindi naman magkakaroon ng problema sa motor. Ang magiging problema lang kung mali yung lagay natin, halimbawa dito natin ilagay, kung ang magkakaproblema lang kung hindi tama yung lagay natin, maaring baliktad ang ikot, nasa likod yung hangin or nasa harap ang hangin. Kaya try natin, try error tayo. Wala nang problema kung mag-tap tayo dyan, wala magiging problema. Subukan muna natin dito sa kabila. Mag-tap tayo. Tignan natin kung tama yung ikot niya, hindi pa baliktad, kundi nasa una talaga yung hangin. Ayan, okay. Pagka baliktad,
tatanggalin natin, tinap natin, lagay natin sa kabila. Pero lagyan muna natin ng tape. Okay, huwag kayong magtetest ng walang tape sapagkat delikado. Pagka yan ay nag-short, naglalapat-lapat, sira motor ninyo. Makukuryente pa kayo. Kailangan may tape yan. Tapean natin. Putol muna ako ng tape. So ito yung pinaka basic. Tapean lang natin. Isa-isa. So isa-isa, bukod-bukod na tape, lalagyan nyo ng tape. Huwag nyo magdidikit-dikitin, delikado. Hindi dapat pagdidikit-dikitin yan. Hiwa-hiwala yan dapat. Ayan. Okay lang na hindi hinangan ito, basta maganda yung pagkakakabit ninyo. Maganda yung tape nyo. Pero kung gusto nyo maghinang, wala naman problema, nasa inyo yan. Pero ako, hindi na ako gano'ng naghihinang. Okay, so yan na. Tayo lang natin, ano? Tayo natin. Okay, yan ang itsura ng ating ginawa. Yan. Ayan, okay, nakikita ninyo ang ating binaypas. Yan ang itsura niyan. Okay, so ito, hindi muna natin tape-tapean kasi baka ilipat natin. So, ikawang lang natin para hindi maglapat. Tapos, subukan nating testingin. Ano? Lalayo ko para makita ninyo. So, isasaksak ko, ano? Tapos, ang gawin ko ay pindutin natin yung number 1. Pakita ko yung pagpindot. Ito. So, yan, nakasaksak siya. Tapos, pindutin natin sa number 1. Tingnan natin kung tama yung ikot. Kung mali, babalik rin natin. Mali ang ikot. So ayan, umikot na siya. Umikot na siya. Kaya lang, baliktad ang ikot. Nandito sa likod yung hangin. Baliktad yung ikot niya. Ayan o, walang hangin. Baliktad yung ikot niya. Ayan o, baliktad. Walang hangin dyan o. Pag ganun siya o. Pag ganun. Dapat pag ganun. Kaya baliktarin natin yung yung capacitor. So tatanggalin nyo rito. Tatanggalin nyo kasi makukuryente kayo pagka hindi nyo tinanggal yan. Yan, babaliktarin natin. So, okay na to. Kasi alam na natin baliktad dito, doon sa kabila, pag nilipat natin okay na. Dito natin ilagay sa kabila. Yan, dito. Titipan ko na ito kasi okay na to. Sure na to. Kasi, dalawa lang naman yung pamimilian. Okay. Okay, tipan ko na to. Para sure na. Yan, tipan ko lang to. Sure na to. So, ganun ang technique, i-review nyo. Napakasimple. Yan. Okay. Hindi naman siya komplikado, basta mapag-aralan lang ninyo. Ayan, okay. So, ulitin na natin. Ulitin natin. So, iharap natin na. Kasi aram ko, perfect na yan dahil yun na yung ginawa natin Okay. Saksak natin sa outlet. Saksak natin. Tapos switch natin sa number 1. Yan. Okay na. Ayos na. Kita nyo? May ikot na siya. Number 1. Diyan. Okay na. Gamitan na tayo. Number 2. Diba? Ayos na. Number 3. Yan. Reviewin niyang leo. Paulit-ulit yung papaano. Para matuto kayo. Okay. Salamat. Sana subscribe kayo. Share ninyo at i-like ninyo. Para ganahan naman tayo.